To share us the story of Saint Dominic de Guzman, let us all welcome the Teatro de Letran of Letran, Manila. Huwag kayong mag-alala dahil ngayon ay mapapanood natin kung sino nga ba si Santo Domingo de Guzman! Huwag na nating patagalin pa ating tunghayan ang buhay ni Santo Domingo, ang ilaw ng simbahan. Ipinanganak si Santo Domingo de Guzman noong 1170 sa Calaveras. Habang pinagbubuntis ng kanyang ina na si Juana de Asis si Santo Domingo, Ay nanaginip siya na isang aso ang nasa kanyang sinapupunan. na may daladalang sulo sa kanyang bibig. Na tinalibigay ni Juana sa tahanan ng Panginoon. Bata pa lamang si Domingo ay managandang panalo sa Panginoon. Naging magandang halimbawa sa kanya ang kanyang ina sa pagiging mapagdiretso sa mga nangangailangan na mamahagi sa natin sa mga mahihirap para ito ay ang pang-araw-araw na tumutulay. Hindi natin. Kaya naman, habang bata pa lamang si Domingo ay pinasok na siya ng kanyang ina na si Juana para ihanda sa pagpapari sa kumbento. Ginang, sigurado na ho ba kayo na handa na ho si Domingo para po dito? Kanto siya pa eh. Di masarap ba? Kung gayon po ay araw-araw po nating ipagdasal si Domingo. Ay, mabuti na lamang at maaga akong natapos sa pagsusulit na ipapasa natin kay Padre Alonso. Nahihirapan pa rin ako intindihin ang ilang salita na nakasulat sa banal na kasulatan. Iisa lamang ang sikreto daan. Basahin mo ng may puso at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen! Henrico, mukhang wala ka na naman yatang natapos sa pagsusulit na ipapasa natin ngayong umaga. Paano ba naman? Umaasa na naman siya na ituturo sa kanya ni Domingo ang bawat salita na nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi yan totoo. Naiingit ka lang dahil nakuha ni Domingo ang pagiging matalino at hindi ikaw. Hindi naman ganun ang ibig namin sabihin, Enrico. Napapansin lamang namin na inaabuso mo na ang kabaitan ni Domingo. Dahil alam mo na may aasahan ka. Na maitutulog sa'yo? Na parang nagiging tamad ka na? Hindi yan totoo! Hindi totoo ang alin, Enrico. Masyadong malakas ang iyong tinig. Rinig hanggang sa labas ng silid na ito. Maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano ba ang hindi totoo, Enrico? Padre Alonso, nariyan na po ang Obispo Martin de Bazan ng Osma.
Iniligtas ka ng iyong anghel, Enrico. Naway gamitin ninyong lahat ng inyong libreng oras sa tamang paraan. Ipagpapatuloy natin ang ating pagsusulit sa aking pagbabalik. Hindi naman ni Padre Alonso kung kailan nasimulan ni Domingo ang pamamahagi ng makakain sa mga nangangailangan. Hanggang isang araw, lahat ng kanyang mga kasamahan sa seminarista ay sumanib na rin sa kanya. Halos naubos na ang kanyang pera. Naibenta na niya ang kanyang mga kagamitan, ang kanyang mga damit at lupa, at pinali ng kanyang mga libro para may maitulong sa mga mahihirap. At siya pala si Domingo, Padre. Hindi ko alam kung ano ang pumapasok sa isip ni Domingo, Padre Diego. Kahit ibenta pa niya ang lahat-lahat ng kanyang pag-aari, ay kulang pa iyon para punan ng mga pangangailangan ng mga tao dito sa Palencia. Papaano na ang kanyang pag-aaral kung wala na siyang kahit na ano? Padre Alonso, hayaan mo ako na ang kumausap kay Domingo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Wala pong alaman. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung magkagayoy, sasabihin ng Ama sa nangasa sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin niyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at ako'y iyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y iyong pinainom. Ako'y naging hubad at ako'y iyong pinaramtam. Ako'y naging taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinaroonan. Panginoon ko, paano ko'y pagpapatuloy ang pagsisilbi sa inyo kung wala nang natitira sa akin kundi ang buhay ko? At lahat ng mga bagay na iyong hihilingin sa panalangin na may pananampalataya ay iyong tatanggapin. Padre, Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang ang ilan sa aking mga alagad, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinanggap. Hindi pa tayo formal na naipakikilala sa isa't isa, Domingo. Ako nga pala si Padre Diego ng Padre Diego. Osma. Ako po pala si Santo Domingo. Narito Domingo ako po. upang i-organisa ang pagbibigay tulong sa mga nangailangan na sa aking narinig ay yun na palang nasimulan, anak. Maraming salamat po, Padre. Hulog po kayo ng langit sa mga taong ito. Maraming salamat po. Ngunit, lahat ng iyong panalangin ay para sa ibang tao, Domingo. Paano na lamang ang mga panalangin mo para sa iyong pansariling interes? Paano mo maipagpapatuloy ang pag-aaral mo rito kung wala nang natitira para sa iyo? Bibigyan ako ng Panginoon, Padre Diego. Di ba't ang sabi nga ninyo, at lahat ng mga bagay na ihilingin nyo sa panalangin na may pananampalataya ay inyong kakamtan. Di ba, Padre? Patnubayan ka nawa ng Panginoon, Domingo.
patnubayan ka nawa. Siguro, ito na ang tamang panahon, Domingo. Halika, at samahan mo ako sa Osma. Tapusin mo ang pag-aaral mo roon at doon mo ipagpatuloy ang pangarap mo na balang araw ay nais mong maging isang pari, hindi ba? Maraming salamat po, Padre Diego. Halika. Nakaabot pala sa Osma ang kabutihan at kababaang loob ni Santo Domingo. At sinama na nga siya ni Padre Jesse Acevedo sa Osma at doon natutunan ni Santo Domingo ang unang turo ng Panginoon. Hanggang si Padre Diego ang naging obispo ng Osma. Alam mo ba, iminaalam ni Obispo Diego sa Santo Papa ang kanilang kagustuhang makatulong sa pagresolba ng kanilang problema sa mga erehe at ereheng katari sa Midi France. Ang mga ereheng katari ay katumbas ng mga pari. Ang pinagkaiba lang nila sa mga pari ay naglalakbay silang nakayapak. Nanlilimos ang pagkain at tirahan at ito pa, nagtuturo ng maling doktrina sa mga tao. Alam niyo ba, inimbitahan ni Padre Diego si Domingo sa kanilang paglalakbay. Vita Apostolica! Mga padre, si Obispo Diego at Padre Domingo ng Osma. Magandang araw po. Magandang araw din po. Magsimula na po tayo sa ating pagpupulong, Padre Diego. Vita Apostolica, ang pamumuhay ng mga apostoles. Ang mga ereheng katari ay isinasabuhay ang mga gawain ng 12 apostoles. Kung kaya't nakakakuha sila ng loob ng mga tao. Sumasang-ayon kami sa iyong sinasabi, Padre Diego. Ngunit maling doktrina ang kanilang tinuturo. Mga padre, kailangan nating gawin ito. Kung hindi lumalapit ang mga tao sa simbahan, tayong mga kaparian ang siyang dapat lumalapit at ipalaganap ang ebanghelyo sa mga tao. Kung kinakailangan nating tumira at kumain kasama ang mga taong ito, kailangan nating gawin ito, mga kapwa ko, Padre. Vita Apostolica! Ang kalamangan po ng ating gawain sa mga ereheng katari ay ang mga katotohanan sa ating doktrina na naipasa sa atin ng mga kaparian sa simbahan. Kung matibay po ang ating pananampalataya sa pinaniniwalaan nating doktrina, kailangan na po natin simulan ang ating misyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon na ating natutunan sa simbahan. Ngunit, kailangan po natin silang pangaralan na may kababaang loob. Magiging mahirap ang sinasabi mo, Padre Domingo. Ngunit sumasang-ayon ako sa kanyang suwestyon. Sumasang-ayon na rin ako. Sumasang-ayon na rin kami, hindi ba mga padre? Hindi ba? Oo, Sumasang-ayon na rin kami. Sumasang-ayon din kami! Vita Apostolica! Vita Apostolica! Ang galing talaga ni Santo Domingo, no? Aba, syempre, hindi naman siya magiging santo kung walang dahilan. Teka. Gabi na, be. Be, tara na, uwi na tayo. May curfew, be. Tara na. Kasama ka na, tara na. Sige, mauna na kayo. Sige, tara na. Sige. Nagsimula na ang paglalakbay ng mga kaparian. Pinaghiwa-hiwalay ang mga pari sa bawat pares upang ihayag nila ang salita ng Diyos. Lumipas ang mga araw at buwan at unti-unting nanghina si Obispo Diego.
Magkakagayoy, sasabihin ng hari na nangasa sa kaniyang kanan, magsiparito kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin niyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat nang itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Naging hubad at ako'y inyong pinaramtam. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong tinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinaroonan. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, lahat ng gawin niyo sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. At sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Dahil sa pagkamatay ni Obispo Diego, Bumalik ang mga obispo sa kani-kaniyang mga diocese At nagkaroon ang laban ng krusada laban sa mga Albigensians. Ang gera sa pagitan ng mga erehe at simbahan. Panginoon ko, patawarin mo kaming mga makasalanan. Panginoon ko, maawa ka sa amin. Panginoon ko, patawarin mo kaming mga makasalanan. Panginoon ko, patawarin mo kami. Panginoon ko, Panginoon ko, patawarin mo po kaming makasalanan. Panginoon ko. Domingo, aking anak, tatagan mo lamang ang iyong pananampalataya. Ang banal na rosaryo ang iyong magiging sandata sa lahat ng iyong haharapin na pagsubok. Kaya mo sila! Layan mo sila! Itigil mo na yan! Umalis ka na! Tama na! Tama na! Umalis na kayo. 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 Umalis na kayo! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Tara na! Naging parte na ng kaguluhan ang mga tao sa Middle France. Itinatag ni Domingo noong 1215 ang order ng mga namamahayag. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagbibigay inspirasyon sa mga kaparian upang isapuso ang banal na kaisipan. hindi naman tumigil si Domingo sa pag-aalay ng dasal tuwing gabi. Patuloy siya sa pagbibigay pag-asa at pagpapatiwala ng Katoliko doon. Pala ang pagsasalamat siya ni San
Itinatag ni Santo Domingo noong 1215 ang order ng pamamahayag. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagbibigay ng inspirasyon para sa mga kaparian. Yun ang pinakamagandang ideya ni Domingo na pinakamusa na solusyon sa pagresolba sa Midi France. Mga pare! Oh, Sila na po ang aming mga kasama at handa na po sila para sa ating pagbibigay ng pagkain. asa na sila? Ayan. Magtulungan tayo. Okay. Ayan. Ayusin niyo na para sa pagbibigay natin. Pedro! Ihanda nyo na yun. Pag dumating yung mga tao. Kayo dyan. Mga kaparian, tayo na't magdasal. Nandiyan na po ang ating mga kasama at tayo na po ito. Nako. Magsiupo na kayo. Pedro, di ba't ikaw mauuna sa panalangin ngayong gabi? Opo, Padre. Ngunit wala na tayong natitirang pagkain para sa hapunan. Pedro, hindi dahilan ang kawalan ng pagkain para hindi na tayo manalangin. Mayroon ako nakikitang mga kakaunting prutas sa ating hapagkainan na pwede nating paghati-hatian. Di ba? Meron din naman kayong mga kwento na natutunan nyo ngayong araw na pwede nyo ibahagi sa atin. Halina't manalangin na tayo. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po kami. Maraming salamat po. Salamat po. O ano pang hinihintay nyo? Pagsaluhan na natin yan! Pakibot. Sa pagpapatuloy ni Domingo sa Ordeng Dominiko na inaprubahan ni Papa Honorius III noong ika-22 ng Disyembre taong 1216. Marami sa kanila ang nahikayat upang basahin ang banal na kasulatan ng Simbahang Katolika. Nataasan na Domingo ang kanyang kapatiran ng orden na ipagpatuloy ang mabuting gawain sa labas ng Midi France. Tulad nila ni Padre Diego, pinaghiwa-hiwalay ang mga kaparian upang bumuo ng komunidad na siyang magpapakalat ng salita ng Diyos. Tulad ng 12 apostoles, maglalakbay sila. Dala-dala lamang ang kanilang mga libro.
kanila. Nang nakayapa. Nakayapa. Alam nyo ba, naging matagumpay ang misyon ni Padre Domingo. Marami sa kanila ang nahikayat at nakinig sa mga mangangaral. Galing! Lahat ng nakikayat nila ay ang mga galing sa Bologna. Nakakamangha. Narating na Domingo ang kumbento sa San Nicolas sa Bologna, Italia. Hapong-hapo at tila nanghihina. Alam nyo ba, noong ika-4 ng Agosto, taong 1221, pumanaw si Domingo. Pero, naproklama bilang Santo Domingo de Guzman noong 1234. Pedro. Ikaw pala yan. Naging matibay ang iyong pananampalataya kasama mo ang Panginoon. Opo, Padre. Ako'y nagagalak na naging matagumpay ka. Maraming salamat, Padre Domingo. Halika, samahan mo ako.